Hello guys and welcome once again to my channel. So it's another day for another vlog and talaga namang napakainit. Hulas na po ang ating face but hindi ko lang talaga maatim at masikmura na makita yung sarili ko sa video na namumutla at pawis na pawis. So okay na yung pawis na medyo may makeup kasi wala tayong pinupuntahan eh. Mag-work from home din tayo soon. Another life update. So, grabe talaga si Lord. Ang bilis niyang sumagot, you know. When I resigned in February, I never thought na makakahanap din ako ng work agad-agad. I've been sending out resumes. Sabi ko magpapahinga muna ako. Kaso lang kasi, ewan ko ba, nandun yung fear na baka mawala yung momentum. And ayun nga, marami rin kaming plans. Gusto sana naming mag-travel. And syempre maraming expenses. And ayun nga, kagaya nung nabanggit ko nun sa last video ko na magsuschool na si Maddie. So, padagdag ang ating mga bayarin. So, maigi if somehow makakatulong ako kay hubby sa ating mga kailang pagbayaran. But, as mentioned also sa last vlog, for today's video, I'm going to talk about my birthing story. And ito na nga yung araw na pinakahihintay ko after 9 months na dinaladala na nasa tiyan ko si Maddie. So, the day has come. So, December 21st, 2019 was the day that I gave birth to Maddie. So, yun, ikukwento ko lang ang aking labor story at kung ano yung mga naramdaman ko and tips din na hopefully makatulong sa inyong mga magpe-prepare na mga malapit ng mga anak na moms out there. So, alright, so December 21, 2019, it was naku, anong araw ba yun? Kalimutan ko na kung anong araw. It was a Saturday. Yeah. So, the night before, actually, the day before, that's when I began having contractions. So, nung ano ko na lang din na-realize, hindi ko naman syempre alam agad. Syempre, first time mom, so, hindi tayo expert. I didn't know what to expect talaga. Pero I began having contractions, pero hindi painful. Para lang siyang may, alam mo yung mapang massage na nagva-vibrate, na parang ganun lang yung nararamdaman ko sa tiyan ko nung Friday mga tanghali, pero hindi pa siya masakit talaga. The painful contractions began Friday night. So, since nanonood na tayo ng mga videos and nagbabasa-basa in preparation for our delivery, nalaman ko na it would be best to download an app. So, mada-download ito sa mga phones nyo, naka-Apple man kayo or Android. Pwede kayong mag-download ng mga apps na magmo-monitor ng contractions nyo. So, the thing is, if yung contractions nyo are about 4 to 5 minutes apart, then it will be best if you go to the hospital na. Kasi baka anytime, pwede na kayong mga anak. So, magkakaiba kasi tayo. May mga iba dyan na sobrang bilis mga anak. I have an ate, my cousin, na sa 2 pregnancies niya, talaga naman mabilis na siya mga anak. And for her, parang hindi ganun ka-painful. Kaso lang, for very lucky ones like me, kailangan kong mag-labor ng 19 hours. So, my sisters were with me. My husband was at work kasi Friday night yun. Pero I called my husband and I told him na yan na painful na yung contractions and 4 or 5 minutes na 5 minutes apart na. So from work, dumating na siya sa bahay. Another mistake that we had and another tip na rin na ibibigay ko is if you can, prepare your hospital bag, 'di ba? Weeks before basically weeks before bago kayo mga anak. I-prepare nyo na yung mga nandun, mga newborn diapers, paperworks na kailangan nyo, mga damit ni baby,
And you're going to need pads din. Meron ba maternity pads? Or kahit yung mga napkins na sobrang yung malaki talaga. Kasi you're gonna be needing it after giving birth. So, if you can prepare that na para dadalhin nyo na lang anytime you're ready to go. Kaso kami, medyo hindi kami prepared. So, pero buti na lang nandun yung dalawang sisters ko. Lalo na may sister Lara. Siya yung nag-prepare lahat. So, pagdating ni husband, punta na kami ng Cardinal Santos Medical Center. It's a good thing na isang tumbling lang naman yung hospital namin. Sobrang lapit lang kasi we live in San Juan. So, ayun, nag-drive na si husband. So, dumating kami sa hospital siguro about 12 a.m. Nandun kami and na-confirm naman ng doctors na ayun na nga, contractions na nga talaga yung nararamdaman ko. However, ang problema is, so andun na yung contractions pero yung cervix ko closed pa. So, nabanggit ko sa previous vlog ko yung about, yun nga, yung sa, yan. So, magdadilate. Pero unfortunately, closed pa. So, kinailangan kong tiisin habang ako ini-interview ng doktor. Talagang tinitiis ko lang lahat. We stayed for about 4 hours sa hospital. Kaso lang, hindi talaga tayo nagdadilate pa. So, my OB was not in the hospital pero kakontak namin siya sa phone. Yung mga doctors na nandun na nag-aasikaso sa akin, kinokontak nila sa Dr. Lucero, who's my OB from Cardinal Santos din. But OB decided na pauwiin na muna ako if kaya ko maglakad-lakad kasi nga closed pa yung cervix ko. So mas maganda or baka mas comfortable for me if uuwi muna ako. So sige, uwi muna kami ni husband. Nag-drive-thru pa kami sa Jollibee. And kumain pa ako ng longganisa. Yan, longganisa and sinangag. And then mga around 5:30 at home, natulog pa ako. Kaso lang nagising din ako ng 8 a.m. Kasi grabe na talaga yung contraction. Sobrang hirap na talaga. And basically I had to prepare kasi Saturday naman yun. And may appointment din naman talaga ako with my OB ng check-up ko sa kanya. Kasi every Saturdays weekly yung check-up ko sa kanya. So, I took a shower. Yan, kahit hirap na and masakit na talaga. By 11 a.m. takbo na kami ulit sa Cardinal at napakaraming tao sa hospital at napakaraming sasakyan at talagang sa pinaka itaas na parking pa kami nakapag-park. So, hindi ko alam bakit bumaba. Well, gusto ko kasama ko kasi palagi si husband para akayin ako. Pero, ang haba pa nung binaba namin hagdan. Kasi nga sa pinakataas kami nakapark. Anyways, pagdating sa clinic ni Dr. Lucero, pangatlo ko sa machi-check. Pero napakabuti naman talaga nung, talagang women supporting each other. I love it. Yung nauuna sa akin is nanganak na siya. So, parang yung check-up niya is, yun, kasi magpapa-check up ka rin sa OB mo, parang weeks after mo manganak, ganyan. And nakita niya naman kung paano yung paghihirap ko. Habang naghihintay, kaya pinauna na niya ako. Sabi niya, sige, una ka na. Pero ako sabi ko pa, hindi, sige, okay lang, una ka na. Sabi, hindi, mauna ka na. Nakita niya, sobrang hirap na ako. And good thing naman na, yun nga, pag-check sa akin ni Doctores, ayun na nga, 2 cm na tayo dilated, which is good. So, pinaakyat na niya ako. And ayun na, pinagpalit na ako ng gowns. And nakakatawa lang that day, December 21, napag-alaman ko na there were 30 of us, 30 mothers who gave birth that day. What? Na para ba kami naghahabol ng deadline kasi magpapasko na. Parang lahat kami gusto namin mga anak bagong Pasko at masigurado na makakauwi kami at makakapag-celebrate ng Christmas sa bahay. But dahil since sobrang daming nanganganak, natatawa na lang ako na hirap ako, laki-laki ng tiyan ko at ako yung nagpapalit ng hospital gown. Sabi ko, parang medyo mahal yung babayaran namin dito sa hospital na to, pero wala man na nag-a-assist sa akin. But I totally understand because everyone was so busy. Wala ka namang makikita na nakatunga nga lang doon. Lahat talaga may ina-assist. So, okay lang, kinaya ko naman. Ang malungkot ng the part is hindi pwedeng pumasok si husband para tulungan ako sana. But anyways, kinaya naman natin. So, around 12:30, parang 2 cm na raw ako. And then, about 2 o'clock,
mga 7 cm na. So, yung doctor na nagche-check sa akin, sabi niya, ang galing mo naman. Na parang in a span of parang an hour and a half, from 2 cm, naging 7 cm na ako. So, I was very happy with my progress. And the labor pains, hindi ko siya tatawagin na yun yung pinakamasakit na nangyari sa akin. Actually, the pain is bearable and kaya. Wala siyang sinabi dun sa toothache na naranasan ko nung pregnant ako kay Maddie kasi mas grabe yun. Mas masakit ang toothache. Pero yung labor pains kaya. Kaso lang I was very exhausted kasi nga Friday night pa lang nagle-labor na tayo. So, since sobrang pagod na ako, wala na akong pakialam ko i-judge o wala naman akong pakialam talaga ko i-judge ako, pero I decided na magpapa-epidural na ako kasi pagod na ako. So nagpa-epidural ako hindi dahil dun sa pain, but dahil sobrang exhausted na ako. So nung nabigyan na ako ng epidural, finally yan na nakatulog na ako. Ang sarap ng tulog ko noon, although pag-gising-gising, parang nakakatulog ka naman kasi nga physically you're exhausted, pero yung mind ko medyo gising. So naririnig-rinig ko lang kapag binibigay yung progress. And tuwing pagbisita kasi ni Doktora Lucero, ayun nga, maririnig ko na iyan 7 cm. So, na-stuck kasi ako sa 7 cm and hindi na siya nag-progress doon. So, eto na nga, kinausap na ako ni Doc na it's been hours na stuck tayo doon. Una-una, eto pa, nilagnat ako, sobrang ginaw na ginawa ko. Hindi ko alam kung dahil dun sa epidural, but alam ko na mataas yung fever ko kasi chinecheck nila. And takang-taka sila kung bakit ako nagkaroon ng fever. Kaso lang, ako naman hinang-hina at hindi ko masabi na kasi po may feeling ko po dahil po yun sa ngipin ko na pinastahan. May sira po yung ngipin ko kaya feeling ko nilalagnat ako ngayon. But anyways, kawawa din si baby kasi siguro para siyang pinapakuluan sa loob ng tiyan ko na may tubig na sobrang init kasi nagto-39 yung temperature ko. Hanggang sa nung pinutok yung water bag ko, sabi ni doktora, nakapoop na kasi si baby sa loob ng tiyan ko. So, delikado na ma-ingest niya kasi baka mamaya, diba, delikado talaga yun kasi ano yun eh, dirty yun eh, poop niya yun eh. So, if makain niya, diba, tapos sobrang, diba, newborn, hello. So, just to make sure na magiging safe siya, isi-CS na lang ako. And I was so sad upon hearing that kasi nga 19 hours na ako nagle-labor. I would hear doctors and other moms sa ibang delivery rooms na nagsisigawan sila doon ng push, nagka-count-count sila, tapos ako sobrang excited pa. Kinakausap ko pa si Maddie, sabi ko, oh anak, tayong dalawang push lang, lalabas ka na kaagad, kaya natin to. Pero yun nga, since hindi natupad yung gusto ko na normal delivery, apart from, ang inaalala ko talaga ay magkano na yung babayaran ng asawa ko. Yung nang hinayang talaga ako ng sobra dun sa pinaghirapan ko na 19 hours, then in the end, mauuwi lang din sa CS. But then, sinasabihan ako ng anesthesiologist na huwag kang umiyak kasi kapag umiyak ka, mahihirapan kang huminga niyan. And true enough, nung nakaano na yung oxygen sa akin, para ako nalulunod. Sabi, nga, barado yung ilong ko. Mamamatay na yata ako. Hindi ako makahinga talaga. So, anyways, I just realized na lang na if this is what's best for me and Maddie, just to make sure na magiging okay na siya. In total, gusto ko na rin siyang makita talaga. So, sige na, CS na tayo. Tinawag na si husband, may pinasign na sa kanya na consent form or something. And, ayun na nga, 9:02 p.m., baby out. I remember na sinasabi ni doktora yon. I also remember na ang una kong nasabi is, I love you, Maddie, bago ako makatulog. So, tulog na tulog po tayo. So, sobrang pagod, pinaghirapan natin. And I know my husband was crying for joy. So, yung asawa ko, ilang beses pa lang, bilang na bilang sa daliri kung ilang beses pa lang siya umiyak sa tanang buhay niya. At isa yun, hindi nga siya umiyak no wedding namin. But, nung lumabas si baby, sinabi niya sa akin na, syempre, umiyak siya and he was very happy about it. Next nagising ko ay nasa recovery room ba yun?
Yeah, and dun ko na medyo since nagwo-wear out na yung anesthesia or kung ano man, dun ko na medyo nararamdaman yung sakit nung tahi ko. But it was okay. Maya-maya dinala ulit sa akin si baby para mag-breastfeed. So, what I really like about Cardinal Santos Medical Center is breastfeeding advocates sila. Bawal magdala ng feeding bottles. So, hindi talaga nila i-encourage na mag-formula si baby. And if wala talaga ma-produce na milk si mommy, hahanapan nila ng pwedeng mag-donate ng breast milk. So, that's what I really like about them. Kaya na-push talaga ako mag-breastfeed. But yeah, pinalat siya sa akin. And then, the next one na is, dinala na ako sa room. And ayun, nakausap na si hubby ng doctor. And ang una kong natanong sa asawa ko ay, kamusta na yung running bill natin? Dahil emergency CS yung nangyari sa akin. But my husband just laughed about it. Sabi, huwag ko nang intindihin yun. And importante na makarecover na ako kagad. So, the first 2 days were magical. Talaga naman, second day nakakatayo na ako from CS. And I couldn't believe kasi malaki pa rin yung tiyan ko kahit nakalabas na si Maddie. Pero hindi lang ako makapaniwala na after 9 months and 19 hours ng labor, finally, eto na siya. Makakasama na namin siya. And ang napapansin ko noon, parang almost everyday nagbabago yung itsura ni baby. Parang ganun nga yata talaga. So, giving birth, diba, nangyayari siya every second of every day. So, millions ang nanganganak on a daily basis. And pag ganyan ikukwento mo, parang ang dali lang. 'Di ba? Parang ang dali lang ng mga pinagdadaanan ng mga nanay, pero mahirap. Sobrang hirap. Kaya ako lagi kong ina-advocate yung appreciation sa mga nanay natin whenever I would post sa social media ko, Instagram and Facebook, yung tungkol sa restless legs ko, na-remind ko to love your moms. 'Di ba? Appreciate yung mga nanay natin. Although, wala akong balak ever, diba? Paglaki ng anak ko, wala akong balak if ever, diba? Dumadating naman siguro sa mga point na medyo nagkakasagutan kayo, nagkakaroon kayo ng arguments sa mother and child or daddy and son or daddy and daughter. Parang minsan magkakaroon kayo ng argumento. Wala akong balak ever sabihin sa anak ko na utang na loob mo kung bakit nandito ka sa mundong to. Utang na loob mo yan sa akin. Kung di kita pinanganak, wala ka dito. 'Di ba? Hindi ako naniniwala sa ganon. Hindi siya utang na loob ng anak ko sa akin. Unang-una, hindi niya naman choice na ipinanganak siya sa mundong to. 'Di ba? So, it's my responsibility, it's my obligation para alagaan at mahalin siya. Pero hindi niya utang na loob. So, ito namang mga sinasabi ko reminders lang na ganito kahirap yung mga dinadanas namin. Kaya sana mahalin natin yung ating mga ina. Kasi we will never stop needing our mothers. Kahit sa kahuli-huli ang sandali nila, lalim, sa mundong to. Pero totoo naman yun. 'Di ba? Kahit gano'n na tayo katanda, kahit 50, 60 years old ka na, I know some people there who are very lucky, nakasama pa rin nila yung mga parents nila, lalo kung yun nga yung isa sa advantage kapag yung medyo maaga ka ng anak, 'di ba? On your 20s. So, minsan you're 60 years old, your mom is about 80, 85, pero kasama mo pa din sa buhay mo. And, yeah, well, it's just sad kapag nagkakaroon syempre ng mga falling out sa family. I know some people who just chose not to, di ba? Minsan talaga may mga irreconcilable issues na for your peace na lang, di ba? Hindi mo na lang pipiliting ayusin yung relationship mo with your mom. Pero I can only hope and pray na sana one day magkaroon pa rin ng room for reconciliation and magkaayos pa rin. Pero 'di ba, depende talaga, minsan may sobrang deep na issues na ang hirap i-heal. Pero talaga namang having a mother, your mother in your life, I should know that it's one of the greatest blessings ever.
So, one day, I'm gonna do a vlog then about mom guilt and how to avoid na lang. Mahirap i-avoid para sa aming mga nanay yon. But, yeah, for the next video, I was about to actually talk about my breastfeeding journey, pero baka isasama ko na lang siya kasi sobrang gusto ko nang i-discuss yung aking journey with postpartum depression. Again, this is one of the major reasons why I started vlogging in the first place. So, hopefully, nandun pa din kayo para panoorin because I'm gonna be sharing very, very important details on how I survived it. But thank you so much for all of your support as usual, and I'll see you on the next vlog. Bye!